May mga desisyon sa buhay na hindi madaling gawin, lalo na kapag ang nakataya ay yung kapakanan ng anak mo. Dati, ang plano mo lang, para lang sa'yo, para lang sa inyong mag-asawa, kung saan mas convenient, kung saan mas masaya. Pero ngayon, bawat hakbang, bawat decisions, para na sa anak mo, para kay vibe na anak namin, right? Para sa kaligtasan nila, para sa mga memories na i-build nila, para sa mga memories na i-build nyo ng magkakasama. Sa dati naming bahay, masaya kami. May mga kaibigan, may routine na kami na nabuo, may comfort, right? Doon kami unang tumira bilang mag-asawa, doon kami unang nagkaanak, doon namin unang naramdaman na ito na yon. Dito na siguro tayo talaga tatanda together. Pero habang lumalaki si Vibe, napansin namin na, alam mo yon, kailangan niya ng mas malawak na mundo, mas maraming opportunities, mas ligtas in a way because of the hospital, mga medical, healthcare. Mas maraming pwedeng tuklasin siya dito kasi bigger yung province. At kahit masakit, pinili naming lumipat. Hindi dahil may mali sa dati naming lugar, hindi dahil may kulang, pero dahil gusto naming ibigay kay Vibe ang mas mabuting bukas. At minsan, ang pagmamahal, hindi lang tungkol sa kung saan ka masaya, kundi kung saan mas magiging maayos ang anak mo. Anyway, ngayong linggo, inimbitahan kami ng mga bagong kapitbahay namin. May festival sila sa church. May banda, may food, may mga bata, napakaraming bata, at may mga animals din. At si Vive, tuwang-tuwa talaga siya. Kasi napakahilig niya sa mga kids and also sa animals. May duck, may chicken, may bunny, may goat, may little pony pa. Babay na anak, babay na. No. Yeah, based here in across Canada. His latest project. Let's go na, let's go. Bye, Buri. At habang pinapanood ko siya, naisip ko, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit kami lumipat. Not because of the animals. May animals din naman sa PEI. Pero, alam mo yun, alam mong nasa tamang lugar ka. Para sa mga ganong ngiti ni Vive, para sa mga bagong experiences para sa kanya, at kahit bago kami, ramdam namin ang kabaitan ng mga tao. Yung simpleng hi ng kapitbahay, yung pag-abot ng pagkain or ice cream, yung pagtawag sa pangalan ni Vive, kahit isang beses pa lang nila siya nakita. Minsan hindi mo kailangan ng matagal na panahon para maramdaman ang kabutihan ng mga tao sa paligid mo. Minsan sapat na yung isang araw na puno ng ngiti, pero hindi ibig sabihin na kinalimutan na namin ang mga iniwan namin. May mga kaibigan kaming parang pamilya na. May mga taong kasama namin sa hirap at ginhawa, mga kaibigan na naging ninong at ninang ni Vive, mga tawa na hindi namin makakalimutan. At totoo, may lungkot. Kasi hindi lahat ng mahal mo, madadala mo. Pero dala-dala namin ang memories, ang mga alaala, ang mga kwento, ang mga tawanan sa hapon, sa gabi, sa madaling araw, ang mga simpleng kamustahan sa umaga, at dala rin namin ang tiwala na kahit na malayo na kami, hindi natatapos ang pagkakaibigan, ang pagiging pamilya. Ang tunay na kaibigan hindi nasusukat sa distansya, nasusukat sa alaala, sa pagmamahal na hindi kumukupas. Ang pagiging magulang hindi laging madali. Maraming tanong, maraming takot, maraming tama ba itong ginagawa ko? Pero malinaw sa amin ang direksyon. Kung saan mas magiging masaya, mas ligtas, mas malaya si Vive, doon kami. At sa bawat bagong kaibigan, sa bawat bagong experience, unti-unti naming binubuo yung panibagong tahanan namin. Hindi lang sa lugar, kundi sa puso. At natutunan ko rin na hindi mo kailangang iwan ang nakaraan para yakapin ang bago. Pwede silang magsama, pwede silang magtagpo sa puso mo. Ang lumang kaibigan at ang bagong kaibigan, ang dating tahanan at ang bagong simula. Sa mga kaibigan naming naiwan, salamat. Sa mga bagong kaibigan, salamat din. Sa bawat taong naging parte ng kwento namin, dala namin kayo, at para kay Vive, lahat ng ito para sa'yo. Para sa mas makulay mong mundo, para sa mas ligtas mong paglaki, para sa mga kwentong ikaw mismo ang bida. Bagong tahanan, bagong kwento, bagong pag-asa. Salamat sa pakikinig. Magkita-kita tayo ulit.